Pumikit lang ako sandali. Pero pagmulat ko, ikaw na agad ang mundo ko. Halos madilim na nang makauwi ako sa bahay. Nang makita ko ni lolo at lola, aba, akala ko papagalitan ako. Kasi naman, napakadumi ko. Apo, anong nangyari sa'yo? Bakit puro puti ka? Saan ka ba nagsuot na bata ka? Lolo, huwag po kayong mag-alala. Okay lang naman po ako tsaka lolo. Madami akong nakuha na panggatong. Ang sakit ng likod ko. Halika na dito at magdadasal na tayo. At saka apo, maligo ka muna bago tayo kumain. Pero teka, ano yung hawak mo? Eto po ba lolo? Hindi ko po alam Mabigat po napulot ko sa kakahuyan. Sige apo. Halika na dito at magdadasal tayo tapos maligo ka na para makakain na tayo ng hapunan. Tuwing hapon talaga. Ganito lang palagi. Luluhod sa altar upang magdasal. Nakasanayan ko na lang din talaga tsaka madasalin naman ako. Hindi ako sanay na hindi nagdadasal pagkagising bago kumain at bago matulog. Basta lahat ng pwedeng ipagdasal pinagdadasal ko talaga. Kaya eto, tinago ko na muna yung napulot kong kahon sa ilalim ng kama ko. Tapos eto, nagdasal na ako kasama si lolo at lola. At sa paglipas ng mga sandali, naligo na ako at eto, naghapunan na kami. At matapos kong malinis ang kusina, dumiretso na ako sa silid ko upang makita kung ano yung laman ng kahon na napulot ko sa kakahuyan. Kinakabahan talaga ako. Ano kaya yung laman ng kahon na to? Kasi naman ang bigat Iniisip ko nga baka ginto. Aba, ang swerte ko kapag ginto yung laman ng kahon na to. Kaya naman, kinuha ko na yung kahon sa ilalim ng kama ko. At eto, habang hawak ko ang kahon, may kakaiba akong nararamdaman. Parang kinakabahan ako na masaya na parang sasabog yung puso ko sa saya. Kaya naman eto na. Dahil luma na at tila ba marupok na yung kahon na yari sa kahoy. Madali ko na lang tong nabuksan. Kaya lang, bakit ganun? Pagkabukas ko ng kahon, bigla na lang umihip ang malamig na simoy ng hangin. As in, kinilabutan talaga ako. Grabe. Napatingin talaga ako sa buong paligid ko. Kasi parang biglang bumigat yung pakiramdam ko. Pero hindi ako nagpatinag. Ibinalik ko yung atensyon ko sa kahon at eto. Ano to? Parang lumang tela yung nakita ko tapos nakabuhol siya. Kaya eto, kinuha ko yung lumang tela nakabuhol. Tapos ano kaya yung nasa loob ng tela? Nakabalot kasi ng tela yung isang bagay na di ko talaga alam kung ano. Gusto ko na talaga malaman kung ano yung laman nito. Kaya binuksan ko na yung tela na nakabalot at nang mabuksan ko, ano to? Tila ba isang lumang libro, pero bakit ganito? Kulay itim na libro tapos parang nakakatakot yung itsura niya. Luma na parang sunog sa labas pero eto, bubuksan ko muna. Kinakabahan ako pero bubuksan ko na yung lumang libro. Ewan ko ba pero kinakabahan talaga ako. Kaya eto nung mabuksan ko na yung libro, may nabasa ako kaagad na nakasulat. Sa pahinang nilimbag, ang pangalan ng pag-ibig. Sumpang di maalis kahit anong pilit. Ngunit sa pag-ibig na tapat na iyong sinambit, sumpang kapalit ay wagas na pag-ibig. Gagi, ano to? Isusumpa ba ako dahil sa libro na to? Pero teka, bubuksan ko muna. Kaya eto,
Binuksan ko ang libro at aba, ano to? Sa bawat pahina ay may pangalan ng isang tao. As in, pangalan lang talaga sa bawat pahina. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tapos, binuksan ko pa ng binuksan ng bawat pahina. Grabe, walang ibang nakasulat kundi mga pangalan. Naguguluhan tuloy ako. Saan nakikita kong mga pangalan? Bakit puro pangalan? Ay nako, ito ba? Hanggang sa kalahati ng libro ay puro pangalan lang talaga ang nakasulat. Pero yung nakasulat sa unang pahina, ano kaya yun? Parang sumpa na ewan na hindi ko maunawaan. Ay nako, bahala na talaga. Kaya naman, tinago ko na lang ulit yung libro. Binalot ko na ulit sa lumang tela at inilagay ko sa lumang kahon kung saan siya talaga nakalagay. At eto, dahil gabi na, natulog na ako. At sa gabing to, nagkaroon ako ng isang kakaibang panaginip. Isang panaginip na parang totoo. Nasa gubat daw kasi ako tapos hawak ko yung libro. Tapos may isang tao na nasa tabi ko. Kaya lang nung titingnan ko na siya, nagising ako bigla. Hala, sino kaya yun? Kaya naman, hindi ko na lang pinansin masyado. Panaginip lang naman kasi yun. At ang panaginip, hindi naman magkakatotoo. Kaya naman, sa panibagong umaga, katulad pa din ng dati, masaya lang ako dito kasama si lolo at lola. At bukas na pala yung anniversary nila. Kaya eto, babalik ulit ako sa kakahuyan. Kasi siguradong kulang pa yung mga kahoy na nakuha ko. Mas maaga na ako ngayon. 6 AM pa lang nasa kakahuyan na ako. At bago pa mag 9 AM, eto, pauwi na ako sa bahay. At habang naglalakad ako pauwi, aba, sino kaya to? Ngayon ko lang siya nakita dito sa aming lugar. Isang lalaki na parang kasing edad ko lang. Nakaupo siya sa gilid ng daan tapos eto, habang papalapit ako, nakatingin siya sa akin. Kaya tumingin din ako sa kanya. At mukha siyang mayabang. At nung makalampas ako, lumingon ako at nakatingin pa din siya sa akin. Pero sino kaya yun? Kaya ito, nagpatuloy na ako sa paglalakad. Kaya lang, paglingon ko ulit sa likod ko, parang sinusundan niya ako. Hindi naman ako natatakot. Kaya ko namang makipagbugbugan kung kailangan. Kaya naman, hinayaan ko lang. Pero may napansin ako. Nakabagpak siya. Nakasapatos. At mukhang dayo talaga pero baka naligaw. Hala, baka naligaw nga. Kaya ito, tumigil ako at binaba ko yung sako kunwari magpapahinga ako. Pero gusto ko talaga siyang hintayin at sinusundan kasi ako . At ito, patuloy lang siya sa paglalakad. At tumigil siya sa tapat ko at nagulat ako nung magsalita siya. Gusto mo, tulungan kita? Ako si Gab. Huwag ka maglala. Mabuting tao ako. Naghahanap lang ako ng hotel. Meron ba dito? Naku. Wala nasa bukid ka. Walang ganun dito. Ako pala si Akiro. Nice to meet you, Akiro. Wika niya tapos nakipagkamay siya sa akin. Nang maglapat yung mga kamay namin, kinilabutan ako. Kasi naramdaman ko yung malamig na simoy ng hangin na
Katulad nung naramdaman ko kagabi nung buksan ko yung kahon. Gagi talaga yung kilabot ko. Nilalamig ako kahit medyo mataas ang sikat ng araw. At matapos niyang makipagkamay sa akin, tumalikod na siya at tila ba aalis na. Tapos may naalala ako. May pinapaupahan na bahay malapit sa amin kaya ito, tinanong ko siya. Gab, teka lang. Gaano ka pala katagal mag-hotel kasi may kakilala ako kaso hindi hotel yun, apartment yun. Mga 1 taon siguro, Akiro. Saan ba yan? Pwede na yan. Ang mahalaga may bahay na malaya ako. Sige. Tara, sumama ka sa akin. At ituturo ko sa iyo. Salamat, Akiro. Wika niya. Nabinuhat bigla yung sako ng kahoy na dala ko. Teka. Anong ginagawa mo, Gab? Akiro, bumabawi lang ako sa kabaitan mo. Tara na. Ay, naku talaga. Ayaw niyang ibaba yung sako. Kaya ito, hinayaan ko na lang. Pero, mabait pala si Gab. Mukha lang mayabang.